So isang napakainit na araw po sa inyo mga kabakyard. Welcome po dito sa ating munting channel. So ngayon mga kabakyard ay meron po tayong isang sirama na roaster na nagkakaroon po siya ng kuraysa. Yung isang mata niya ay namamaga po. So subukan natin gamutin to mga kabakyard habang maaga pa para hindi na lumala, no? So let's go mga kabakyard, samahan niyo po ako sa araw na to. So ito nga pala yung mga breeder natin na sirama. Yung roaster na na nagkakuraysa ay pinalitan ko muna. Pinalitan ko siya sa roaster na to. At dito yung merong kuraysa. Nagkakuraysa, nagkasipon siya. So siguro dahil sa sobrang init, no? Kaya nagkasipon yung ating mga lagang sirama. So ilabas natin siya para magamot natin. So hindi po talaga natin maiwasan, no? Lalo na pagka ganito, masyado pong mainit yung panahon. So hindi po talaga natin maiwasan na magkakasakit yung ating mga alagang manok. Sila ay magkasipon dahil po sa sobrang init. Hindi lang sa tag-ulan nagkakasakit yung ating mga alagang manok. Pwede rin pong sa tag-init tulad ng sa panahon ngayon. Tulad sa ating mga tao ay ganun din. Nagkakasakit din tayo tag-ulan man o tag-init. Tingnan niyo po. Medyo lumalaki na yung mata niya. Dito. So ang dahilan po niyan ay dahil po sa sipon. Kaya namamaga po yung mga mata niya. Mangyayari dito ay mabubulag sila. Hindi na sila makakita, mabubulag. Tapos yung mga sipon ay mabubuo dito sa parang bunganga nila, dito sa bunganga. Tapos yun ang dahilan na hindi sila makakahinga. Tapos agad-agad sila ay namamatay. Itong sa kaliwa ay medyo malaki na. Tapos ito naman sa kabila ay parang nagsisimula pa siyang lumaki. So dapat habang maaga pa ay maagapan na natin. So meron ako dito, meron akong tubig na may halong asin. So pwede isang basong tubig tsaka mga 2 kutsarang asin. At ang gagawin natin dito, ito yung parang ipatak natin sa kanilang mga mata o ihugas natin sa kanilang mga mata. Itong mga matang namamagaan niya ay hugasan po natin ng tubig na may asin. Ang tubig nito ay pwedeng mineral water or yung mga distilled water. Siguraduhin niyo pong malinis yung tubig para hindi po ma-infected yung mata ng ating manok. So yan ang gawin po natin ay hugasan po natin yung mga mata nila. Patakan po natin ang tubig na may asin. So gawin po natin ito. Pwede 3 beses sa isang araw. Para talagang mapatay yung yung bakterya. So sa part po ng ilong, pwede din pong lagyan. Ayan, sa ilong. Kung meron kayong syringe ay pwede nyo gamitin yung syringe para pang flashing. Piga-pigain niyo po yung ilong para lumabas po yung yung sipon. Piga-pigain niyo po. Para makahinga siya.
Sinisipon talaga, ang daming sipon, no? Tsaka dito po sa bunganga nila, yan dito, oh. May mga sipon din po yan na nabubuo. Tanggalin po natin. Noon lang. Yan, oh, may mga sipon. Pag nabubuo yan at tumigas, yan ang dahilan kaya hindi sila nakakahinga. Ang daming sipon, no? So, tanggalin po natin yan. Yan. So, pwede din po kayong gumamit ng tubig na may halong Bactidol, no? Maganda din po yun para antibacterial din po yun para lumambot po yung mga plema sa kanyang mga ilong. Pagkatapos natin silang malagyan ng tubig na may asin ay ito po ang Primoxil tablet. Painumin po natin sila, pero but since medyo malaki po itong itong tablet na to, kaya hatiin na lang po natin sa 3 yung kaya niyang lunukin. Yan, siguro ganito. Painom na po natin sa ating sirama. Siguro hantayin natin ng mga 30 minutes bago bigyan natin sila ng tubig. So dahil sa nahati po itong Primoxil sa 3, so painom na lang po natin ito sa loob ng, ipaubos natin ito sa loob ng 1 araw. So gawin natin to for 5 days. Tuloy-tuloy po yun. So yung mga backyard, tingnan na lang po natin kung ano yung magiging resulta nito. Pero since since nasa early stage pa yung coryza niya, ay alam ko magagamot lang po ito. 5 days na antibiotic Primoxil po gamit ko. Yung paglilinis po ng yung paglagay po ng tubig na may asin ay pwedeng 3 times a day. Yung mga backyard, hanggang dito na po ang video natin. Sana po ay nagustuhan yung video na to. Kung nagustuhan niyo pong video na to, paki-like, share, and subscribe na po. Maraming salamat. Paalam na muna.